Mas magaan ang buhay kapag may kaibigan tayong karamay, anuman ang ating pagdaanan. Pero papaano kung ang pinagkakatiwalaan mong kaibigan, pagtataksilan ka pala sa dulo? Yan ang naranasan ni Elijah Sese. Nung isa ko pong kaibigan dati kasi pinagkakatiwalaan ko po, lagi ko pong sinasabi mga secrets ko po, ganun. Tapos isang araw po, may nag-chat po sa akin na isa ko pong kaibigan din. Tapos nalaman po nila yung mga sikreto ko po. Dahil dito, nahirapan na si Elijah na magtiwala sa mga nakatagpo niyang bagong kaibigan. At yung nakikipagkaibigan po, parang hinuhusgahan po kagad ako, ganun. Parang after nito, sabi ko, feeling ko pag uusapan po ako, itatopic po kagad ako, parang sisiraan ako, ganun po. Natutunan daw ni Elijah na itakda kung hanggang saan lang ang pwede niyang ibahagi sa mga bago niyang nakakasalamuha. Ililabel ko po sila as classmates lang, tapos sa labas po parang wala lang po. Meron din pong friends and then best friends po, ganun. Payo ng eksperto, huwag pa ring pagkaitan ang sarili ng pagkakataong bumuo ng mga bagong koneksyon. Huwag natin tanggalin ang ating sarili sa social game. Ang problem kasi, pag tinanggal mo yung sarili mo mismo sa tao, ikaw na mismo nagtuldok ng chances mo. Hindi katulad ng when you're keeping yourself out there, constantly engaging with people, you are now allowing yourself to really find a good match for you. Totoo rin naman yung sinabi ng expert na hindi pwede ikaw yung dehado na ikaw na yung may trust issues, kagaya nung kay Elijah, hindi na niya makuhang makipagkaibigan. Kaya yung payo nung ating expert is you still have to put yourself out there. Pero ang gusto nating tutunan dito, bakit nga ba kasi ang hilig natin sa mga sekreto? Ginawa yun ng kanyang best friend, siguro kasi maraming may gustong makinig or alam niyang makakascore siya kung ipag-ibulgar niya yung sekreto ng kaibigan. Ano tingin niyo sa chismis? Ako talaga, di ba they say that gossip is a one-way ticket to hell? May saying na ganyan, Mommy. Hindi ako fan yan kasi maraming buhay ang nasisira sa hindi ko naman sinadya na sabi ko. Or lasing kasi kami, kaya yung usapan ako, sorry. So ako, ang pinaka-tell sa akin yan, Mommy, kapag may bago akong nakikilala, tapos ang automatic na bungad sa akin ay, alam mo, kilala mo ba si ganito? Ganito siya. Ay, alam ko na. Hindi ko to pwedeng mapagkatiwalaan. Ako pa man din, very careful ako sa mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Kasi once na nagsalita ka sa akin at hindi naman ako involved doon, or lalong hindi ko kilala yung taong yon, ayoko kung magkaroon ng prejudgment sa tao base sa sinabi mo. At kadalasan, ang kwento nagsisimula kung saan hindi pagkakamali nila, kundi pagkakamali na ng iba. Di ba may ganyan yan? Ikaw ang main character sa kwento mo. Syempre. Ikaw bida. Tsaka agree ako sinabi ni Mama Dims, yun nga, makikita mo talaga yung karakter ng isang tao pag naninira sila ng iba, na wala ka pa naman personal experience sa taong yan. At lalo na kung hindi pa naman malalim yung inyong pagsasamahan. Pero naisip ko lang, Mami Chiki, minsan talaga sa buhay ng tao, whether we like it or not, minsan may mga kaibigan tayo na hindi talaga kaibigan. So ang mangyayari, they gather information from you only para siraan ka. Because to begin with, hindi ka talaga nila bet. As a spy. Hindi ka talaga. So yun ang inisip ko, baka naman, tulad na sinabi, bakit nga ba nagchichismis? Kasi iniisip ko, baka kasi to begin with, hindi malinis yung kanyang goal. Intention for that person. So ang kanya is, ibibefriend ko to, tapos maya-maya, pag may enough na akong impormasyon at bala, sasabihin ko sa mga tao para magmukha siyang masama at masira siya. Kaya ang sama ng loob ni Elijah kung parang feeling niya ganun ang nangyari sa May kanya. pwede rin ganung anggulo. Naisip ko lang. May friends ka bang ganun, Justin? Or hindi Actually, pala hindi sila naman. friends, pero napapansin mo ba yan? Anong take mo sa chismis? Or yung parang yung mga sekreto ng iba na i-offer sa'yo? I think pag wala namang kinalaman sa buhay ko, di ba? Or for example, pag ako mag-share tungkol sa mga experience ko with another person, di ba? Parang if it's not helping me process, for example, I could be like, pwede pa-soundboard naman. Gusto ko lang i-process yung emotions ko tungkol sa tao. Yun, kasi healthy para sa'yo. Di ba? Then maybe it's okay, di ba? Pero parang kailangan mag-ingat pa rin tayo sa mga sinishare natin, di ba? Ano yung dahilan? Ano yung purpose behind yung usapan? Okay, noted din yan. Ano lang, Jess, bago pumunta sa'yo, isipin natin tayong lahat, pag may magsabi sa atin, uy, may sasabihin ako sa'yo, pero secret ito yung pagsasabihin. Di ba? De lalo tayong gumaganyan, lumalang yung tenga natin lahat. So, parang natural din kasi sa tao eh. Intriguing kasi, Intriguing. di ba?
Minsan kasi nga, medyo masyado namang malalim, pero hindi ko naman ipagdidiinan yun. Minsan kasi ang chismis nagmumula din sa kawalan ng ibang mas mahalagang gagawin sa buhay. Totoo naman. Diba? At katulad na pag-usapan natin kanina, ang information ay currency. Yes. So kapag may naririnig kang ganyan, bala mo yan. Yeah. Diba? Pero ako personally, ang lagi ko ng mindset ngayon is, not my story to tell. Oo, Kung hindi totoo. ko kwento at hindi sa akin manggagaling yung kwento, ay anong kinalaman ko dyan? Oo. Yun yung parte na may control ka. Pero bilang tayo rin yung recipient, tagatanggap ng chismis, binibigyan din natin sila ng power. Kasi yung feeling nila na, I'm in the know, Yeah. di ba? Na parang mas magaling ako sa'yo kasi alam ko to. Nanggagaling yan sa mga nakikinig. So meron din tayong kumbaga responsibilidad kung paano natin tatanggapin ang mga sikreto ng iba. Pero taking from everything that you said, siguro ang paalala lang sa lahat, yung una yung golden rule. Sabi mo nga, ayaw mong gawin sa'yo, yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Yung parang practice what you preach. Kung gusto mo loyal at trustworthy ang tao, kailangan ganun ka rin sa kanila, di ba? Pangalawa, sinasabi ni Justin, yung talagang kung ano yung nakokontrol ninyo, dun kayo. Kasi at the end of the day, kahit best friend mo yan, hindi mo makokontrol yung behavior ng kahit sino pang tao kung hindi sa'yo. Kaya if it's sacred, pag-isipin nyo na mabuti if you're gonna share it or not. But third, sometimes you need to share dahil kung minsan nga to vent, pagka meron kang maghanap kayo ng taong mas sigurado kayong wala kayong kailangan intindihan katulad ng pamilya, pare, kung kailangan, ang mga counselor, ang mga lawyer, ayan, talagang legally bound sila to keep secrets. Merong mga ganon. But we understand na sometimes you really have to vent out your feelings. Pero kay Elijah, best of luck to you. I'm sure makakahanap ka rin ng kaibigan na that you can trust. Oo, marami naman, ang ganda naman sinabi mo, Mami. I love it. Pero dahil maganda sinabi mo, may prize ako sa'yo. Wow! Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.